Tulad nga ng nabanggit ni Victoria, 1 oras lang daw ang naranasang brownout ngayong hapon. Pero bukod sa perwisyo, may ilang negosyo ring nabawasan ng kita. Mula sa lungsod ng Caloocan, nakatutok live din po ito. Si Cedric Castillo. Cedric. Yes, Mike, para bang kulang pa daw o hindi pa sapat yung mainit na buga ng panahon ngayong hapon ay nadagdagan pa yung pagtitiis ng ilang mga taga Metro Manila, partikular dito sa Caloocan City, nang bigla-bigla na lang mawala ng kuryente. Dinarayo raw ang pansit sa restaurant na ito sa Monumento, Caloocan City. Pero kanina, pagpatak ng 3:30 ng hapon, biglang nabakante ang mga upuan. Ang mga staff, break muna sa trabaho. Paano ba naman kasi biglang nawala ng kuryente? Kaya ang kitchen ng restaurant nabalot ng dilim. Baka mamaya iba yung sahog na ilalagay mo dyan eh. Yan. Pagka ganitong wala ko ilaw? Mahirap. Mahirap mag-operate. Kapag mayroong ilaw, kitang-kita natin yung dumi, kaya natin tanggalin. Pwede naman daw sanang tiyagain ang ilang nakasinding kandila, pero dahil kasumpa-sumpa raw ang singaw at init sa loob ng kusina, walang makatagal. Kasi nga mainit na, wala pang exhaust, tapos wala pang tubig. Sobrang laki ng epekto. Tingnan nyo, wala kaming customer, walang kita. Tapos yung mga order namin hindi nagagawa ng maayos. Ilang bahagi pa ng Caloocan nasapul din ng 1 oras na brownout kanina. Kundi nga ba naman daw parang nanukso kung kailan katirikan pa ng nagngingit-ngit na araw, hindi makapag-aircon o electric fan. Yung may ventilador at may ilaw, may hangin, mainit. Yung pa kayang wala. Paano kayo kanina? Di lumabas dito sa karsada, mainit parang impyerno. Walang warning. Tapos na bago masabi nila na na magbo-brown ng 1 oras. Mike, dito sa location natin sa Caloocan City, bandang 4:30 ng hapon ay nagkaroon na rin ng kuryente at sa ngayon ay bumalik na rin sa normal ang sitwasyon dito. Mike? Maraming salamat, Cedric Castillo.